Marami kasing factors, men, kung ba't nalalaos ang ML. Kasi nung pag hina-hype niya, pare, nababas siya eh. Kaya sinasambot niya lahat ng galit ng tao. Yun ang nagiging problema. Hindi niya naginagampanan yung role na yun. Kaya yun ang isa sa mga reason kung bakit talaga bumagsak yung ML. Kasi hindi na masyadong nagagampanan ni Doggy yung role niya. Which is din naman niya kasalanan, pare. So, palubog na ba Mobile Legends? That's the biggest question right now, guys. Para sa akin, andun na tayo. Okay. Padating na tayo dun. Hindi na siya lumilipad. I think ang pwede na lang nila ayusin dito is yung matchmaking sa RG para ma-less yung toxicity, mag-stay yung mga player. Mas matagal nga lang yung queuing. Kaso nasa Mythical Immortal ka na eh. Pag in-implement nila sa Mythical Immortal, ibig sabihin, alam mo yun, may gusto kang patunayan eh. Ayun yung first reason natin kung bakit pag ganun si Mobile Legends. Yes yun. I think hindi masyadong nakinig si Mobile Legends sa community at that point. So we're back again, guys. And today, pag-uusapan natin kung palubog na ba yung reason din kasi hindi lang yung hindi lang naman yung team niya yung nagkaka-issue. Marami nagkaka-issue. Isa rin naman yung pagbagsak diyan, pare, kasi masyado nang maraming ginagawa yung tao ngayon. Di tulad nung time nung pandemic talaga, pare, na walang choice yung tao kundi manood ng TV, manood ng Twitch, ng streamers, and maki-interact sa online friends nila. So napakalakas nung ML nung time na yun. Ngayon kasi, pare, hating-hati na. Bumalik na yung basketball, bumalik na yung outdoor activities, bumalik na yung mga mall. Kaya sobrang bawas na talaga. Bukod doon, ang pag-i-stream kasi sa Facebook, sobrang unstable. Hindi katulad sa Twitch, kung mapapansin nyo. Meron doon nag-i-stream, isang streamer, umaabot ng 100,000. Live viewers, isang tao lang yun. Yun na yung total minsan ng lahat na nag-i-stream sa ML eh. Kasi yung streaming kasi sa Twitch, pare, talagang focus siya sa mga streamer. Unlike kay Facebook, talagang minsan hindi ka maro-recommend sa mga followers nyo. Yun ang nagiging problema sa Facebook. Hindi talaga siya streaming platform, pare. Talagang marami ngayon lumilipat sa Twitch. Mobile Legend. Ang daming nagsasabi, guys, na tatanong sa akin basically, Dogs, palubog na ba yung Mobile Legend? Yan. Dami nagtatanong, guys, like legit, ang dami nagtatanong sa Twitch, YouTube talaga ngayon. Message. Dogs, bakit ang tagal ng queue? Malalaos na ba yung Mobile Legend? Ano nangyayari, Dogs? So guys, explain ko na sa inyo what is happening right now, okay? Napanood niyo yung video ko last time, nagtanong ako, nag-social experiment ako sa mga taong nandun ako sa mall, pumunta ako, nausap ko sila, nagmo-Mobile Legend pa ba sila? Okay, ang sabi nila sa akin, yung iba, hindi na, pumapasok na na school, mawalan na ng time, yung iba, lumipat na ng game, lumipat na CODM, Farlight, yun. So, palubog na ba Mobile Legends? That's the biggest question right now, guys. Sobrang dami na rin kasing kalaban ng ML, pare. Yun nga, CODM tsaka Farlight. Palating na tayo dun. Hindi na siya lumilipad eh. Umabot na tayo sa peak. Mobile Legends is one of the most highest player base. Yung chess kasi, wala pa yung ML. Hindi pa pinapanganak. Wala pa sa tiyan ng nanay niya yung gumawa ng ML. Meron ng chess. Hindi mo siya pwedeng i-compare sa sa ML. Board game kasi yung chess. Bukod doon, accessible siya sa lahat kahit nung wala pang computer. The best time na lumabas si Farlight. Okay? Mamaya natin pag-usapan si Farlight. And ngayon, yung mga tao, yung iba nagmo-Mobile Legend, lumilipat kay Farlight. Yung iba nagmo-Mobile Legend, lumilipat kay CODM. What happened? Pabagsak si Mobile Legend. Now, mawawala ba si Mobile Legend? I don't know, hindi ko alam. Pero isa sa mga rason bakit humihina ngayon si Mobile Legend, okay? Yung pinakauna sa rason lahat, I think, kaya pababa si Mobile Legend is the new patch kay Mobile Legend sa bagong emblem at saka sa queuing system nila. Ang hirap kasing laruin, nakasanayan mo na yung ML na ganun, tapos biglang papatch nila ng kakaiba. Tapos sobrang tagal pang laruin. Hindi katulad ng mga bagong lumalabas na game ngayon. Sobrang bilis tapusin. Lalo na yung Marvel Snap. Sobrang sarap laruin. Strategy game, balance na balance, hindi pay to win. Talagang strategy game lang, pare. Hindi katulad ng ML pag natalo ka, nagsayang ka ng almost 20 minutes, 30 minutes ng buhay mo. Na-stress ka lang. Kasi sa ML masyadong routinary. Mag-red buff ka, mag-blue buff ka. Paulit-ulit yung gagawin mo. Gagang ka. Especially pag iisa lang hero mo. Kunyari, support ka. Yun ang gagawin mo ulit sa next game. Kapag talagang role mo is support, role mo is assassin, yun pa rin yung gagawin mo eh. Unlike nung chess, tsaka Marvel Snap. Depende talaga. Sobrang depende. Try nyo yung dalawang game na yun. Dati na user-friendly, okay? Hindi na siya yung kahit si Lola, si Lolo, pwede mag-Mobile Legend. Gets nyo yun? Yung emblem system niya is hindi mahirap, pero kailangan mo din intindihin. Okay? Pero sa atin kasi mga Pinoy, gustong-gusto natin na sobrang dali. Button, start the game. Totoo pare. Totoo yan, men. Sa bagong patch note ni
Mobile Legend, nagkamali sila. I think nagkamali sila, malaking mali nila yung emblem doon. Okay, I think bago nila in-implement yung emblem na yon, dapat yung isa sa ginawa nila is yung queuing system, inayos nila. For example, pag umabot ka ng Mythical Immortal, dapat at that point, pwede ka nang, pag nag-rank game ka, mamimili ka na ng position mo. For example, yung main role mo, XP. Yung sobrang ano rin kasi, nasanay kasi yung ML sa toksikan pare. Ngayon nung nawala na yung toxican, nawala na rin yung hype. Alam mo yun, hindi kasi sustainable na toxic yung community. Totoksikan sila, nagtatrash-tuan sila. Sobrang hirap kasi i-maintain nun. Kailangan may isa laging kontrabida. Which is, ayun yung nangyari sa stream ko. Kasi yun, nakakaiba. Okay, nakakaiba. I think ayun sana yung unang in-implement nila bago nila baguhin yung emblem. Second is... Ito, totoo to pare, totoo to. Yung Dota, tignan nyo ngayon sa Twitch. Tignan nyo viewership ngayon sa Twitch pare, sobrang laki. Sobrang laki men, sobrang laki ng Dota. Kasi hindi naman nabuo ang Dota sa hype, sa pang-nonoxic. Hindi ganoon eh, hindi doon nabuo yung community naman eh. Nabuo talaga siya ng mga gamers, mga gustong maglaro ng Dota. Hindi siya nabuo dahil, ang angas ni ganito, ang angas ni ganyan, tara manood tayo. Hanggang sa na-adopt na lang nila yung pag-ML. Hindi kasi doon nabuo ang Dota pare. Maganda yung foundation ng Dota talaga. LOL sa Pilipinas lang namatayan LOL, pero sa buong mundo sobrang laki pa rin ng LOL. Isa pa rin sa pinakamalaki yung LOL. Hanggang ngayon, 6 bans pa rin tayo kay Mobile Legends. Sa Pro Scene, 10 bans na. Sa mga streams, 10 ban na. Now, naiintindihan ko naman kasi pagka 10 bans nila yun, tatagal yung game. Hindi na siya user-friendly. So, hindi na siya yung game to go. Yung parang kahit nasa biyahe ka, kahit nasa daan ka. Yan pa yung isa eh. Tumatagal na siya. Yun totoo yan pare. Para mapadali yung Mobile Legend pagdating sa rank game or malis yung toxicity para hindi magkaagawa ng role. Kasi simulat noon hanggang ngayon ayun pa rin talaga. Totoo yan, no. Pa rin yung nagaganap. Hindi nila binago yun. I think kung in-implement nila yun sa Mythic or sa Mythical Immortal, I think okay na yun eh. Kasi pag umabot ka ng Mythical Immortal guys, ibig sabihin gusto mong careerin, gusto mong gumawa ng career out of Mobile Legend or gusto mong careerin talaga yung Mobile Legend or you want something out of Mobile Legend. Second is yung emblem. Okay? Yung emblem, ayun nga, emblem pati yung RG. So sa emblem, I think masyadong hindi na siya user-friendly. So, ang dami mo nakakalikutin, lahat-lahat. I think para sa akin is better for the game eh. Maganda yung emblem para sa amin. Pero sa mga casual, nakakabaliw yung... Sa mga pro, sa mga content creator, kasi kapag may bagong ganun, aasa yung mga hindi nagbabasa sa mga content creator, sila kasi yung magbibigay ng guide eh. Pero hindi para sa lahat. Alam mo yun? Kasi kapag casual player ka lang, gusto mo lang pindutin yung start game, maglaro, tapos okay na, bumalik na sa trabaho or umuwi na. Ganun lang sana sa mga casual player. Pero yung ML kasi sobrang komplikado na pare. And hindi naka-built yung ML para laruin as complicated. Kaya siya unang-una sumikat kasi mobile siya pare. Nakita siya ng mga tao na pwede siyang laruin anytime. Madali siyang laruin anytime. Ngayon, masyado na nagiging komplikado sa iba. Halos nagiging Dota na pare. Yung community ng Dota, nasanay talaga sila na mahirap yung game compare sa Mobile Legends. Kaya kahit humirap lalo yung Dota, halos wala nang dating or hindi na nakaka-apekto sa gameplay ng mga current players ng Dota. Yung second guys is streaming and the content creator. So what happened? Sa ngayon guys, ang dami natatanggal sa Facebook live streaming, yung MG. Okay? Kung di nyo alam yung MG, that is money guaranteed. Okay? Madaming nawalan. So, si content creator, for example, hindi nyo ako pwedeng example doon, okay? Sabihin natin na andito si Marlo. Si Marlo may MG siya sa Facebook live streaming game, nawala ng kontrata. Nawala. Tapos na, hindi na siya renew. So, at that time, sabihin natin si Mobile Legends nagbibigay pa ng kontrata. Okay? But then now, sabihin natin na bumaba yung value ng kontrata, hindi na ganun kalaki. Guess nyo? And then, sabihin natin, ibang game nag-message or nag-approach kay Marlo. Hindi na siya user-friendly. And in-offer na mas malaki, I think 100% sure nalilipat si Marlo dun sa game na mas may offer na mas malaki. Now guys, hanap buhay yon. Hindi nyo pwedeng sabihin, pera-pera pala yung habol nyo eh. Guys, hanap buhay to. Tandaan nyo yan. Hindi sila yung katulad ko na may pundasyon. Okay? Hindi. Yung mga streamer na nawalan ng kontrata guys, kailangan nilang magdala ng pagkain sa hapagkainan. So, talagang mapapalipat sila doon.
Yes, yun. I think napabayaan ni Moonton yung mga content creator niya. Ayun yung hirap pare kapag nag-ano ka talaga eh. Kapag sinugal mo lahat, tinigil mo yung pag-aaral mo, nag-resign ka para sa streaming. Kasi sobrang laki talaga dati ng pera sa streaming. Kung naabutan niya yung 2010, sobrang laki ng pera. Kasi kahit papaano naman, kung may babalikan ka, okay lang eh. Choice mo yun eh. Kumbaga may choice ka na balikan yung dati mong work. Kung may babalikan ka pa, good for you. Kung may babalikan ka pa. Ngayon, kung wala, possible yan, ma-stress ka, ma-depress ka. Kasi unang-una, kailangan mong kumain. Kailangan kumain ng pamilya mo. Why? Kaya hindi ko in-accept noon yung kontrata ng Mobile Legend. Kasi gusto ko mag-explore at that time. Gusto ko maglago ng ibang game. Burnout. Alam niyo yun. Totoo yan pare, kapag isa lang nilalaro mo. Kung saan man ako pumunta, ayun palagi yung diskusyonan. Parang, eto na ba? Eto na ba yung panghabang buhay na to? Gusto ko muna mag-explore. And nag-explore ako. Hanggang ngayon, nag-explore ako. Kaya, ginagawa ko yung Die series. Isipin nyo ngayon guys, ako na lang, halos ako na lang yung nag-i-stream ng Mobile Legend na may mataas na viewers. Why? Kasi hindi ko masinasabi sa Mobile Legend, pangit tumandel ng content creator. I think, na-mishandle nila. Okay? Nagkamali sila. And people make mistakes. Alam niyo yun. Naintindihan namin yun. I mean, sa akin, sa side ko, naintindihan ko. Yes, yun. So, I think hindi nila naayos masyado yung mga content creator nila. Okay? So, nawala ng hype. Totoo lahat ng sinasabi dito ni Doggy Min. Totoo naman eh. Wala talaga eh. Kung wala na kasing pera dun pare, wala nang ano eh. Unless passion mo talaga. Mahirap mag-stay kapag kailangan mo talagang kumita. Kailangan mo talaga ng income pare. Mahirap mag-stay sa laro. Nawalan ng hype. Tapos yung MPL, nawalan talaga ng hype eh. Now, pwede naman kasi mag-trash talk basta wag lang below the belt. Pero dati kasi super tight talaga. Like, bawal kang tumingin. Nakakawalang gana. Like, hindi ka pwedeng sumigaw, hindi ka pwedeng mapahiyaw sa excite or sa panalo. Kasi bawal ka, alam mo yun? I mean, alam naman natin tayo mga Pilipino pag kasi ng trash talk tayo below the belt. Pero minamandatory naman na hindi i-below the belt. Which is ngayon, papasok si season 12, ganun na. And pwede naman trash talk basta wag lang below the belt. Ang ano ko kasi sa Twitch, ang main comparison ko kasi sa Twitch tsaka sa Facebook, mas mahaba yung attention span ng Twitch. Sobrang bilis ma-distract ng mga Facebooker pare. Sa totoo lang kaso ang mga Pilipino, yun nga, ayaw nila ng bago pare. So hindi nila binibigyan ng chance aralin kung ano yung enjoyment na pwedeng ibigay ng Twitch. Compare sa Facebook. Sa Facebook men, sobrang plain. Unlike dito sa Twitch, napakadaming pwedeng gawin. Kaya sobrang solid talaga pagdating sa streaming yung Twitch. And I think soon, mawawala talaga yung Facebook gaming, matitira yung YouTube tsaka Twitch. Yun lang ang tingin ko. Which is napakaganda. Baka bumalik ang hype. Yun. Ayun yung nangyayari. I think hindi naayos masyado ni Mobile Legend, ni Moonton yung mga content creator niya. Kaya yung iba, nagsilipatan. Masakit masabihin, pero yun talaga. Okay? Third, ito pa yung pwedeng pagka-downfall ni Mobile Legend this coming months, si Farlight. Pag sa kasi, feeling ko kasi parang wala nang bago sa mga ganung barilan na game pre. Parang CODM na lang din siya eh. CODM, PUBG. Parang save na lang halos lahat sila pare. Ganyan guys. Map hack naka-live. May 2,000 live viewers to sa TikTok. Sasaktan ako kasi kahit sabihin ng mga tao ngayon ito, nagpo-promote ka nga na ibang game. But guys, ako sa akin, simula nung re-release yung Mobile Legends, naglalaro na ako guys. I think may time talaga na mapapagod ka eh. Mas lalo na, ayun lang palagi yung usapan sa bahay. Totoo yan pre. Kalabas. Nakakaano yan eh. Palagi. So, kaya hindi ko in-accept yung kontrata ng Mobile Legends. So yung third reason bakit palubog ngayon si Mobile Legends, like I said, yung si Farlight, may chance na makuha ni Farlight yung spotlight. Para sa akin, hindi maganda yung word na palaos eh. Para sa akin, nahahati yung market pare. Nahahati yung market. May mga board games na sumisikat online tulad ng chess, dama, meron din naman yung mga FPS, CODM, PUBG, Farlight, Mobile Legends, may mga kahati na rin na MOBA. Alam mo yun, nahati lang yung tao pero hindi masabing laos eh. Okay, fourth reason, may chance na lumubog ang Mobile Legends. Ang sisira mismo sa Mobile Legends is MPL mismo guys. Now, sabi nyo, Dogs, bakit? Ang ganda nga nun, may esports. Ika natin to, par. Ecosystem. Siya lang makakapagsabi nito eh. May ecosystem siya. Like, stability nandun na magkakahanap buhay ka lahat-lahat. But the thing is that sa MPL guys,
kung nakikita nyo, ang dami ng nag-i-spread, lumilipat sa ibang bansa. Mas parang na-appreciate na nila yung ibang bansa kaysa dito sa Pilipinas. Now, di ko naman sinasabing mali yun. Tama yun guys, kasi kailangan natin supportahan yung kapwa natin Pilipino. Sila Kyrie, sila Panboy, sila Hate, yun, sila Sagetno, sila KLBJ sa ibang bansa. Kasi kababayan natin. Pero isipin nyo guys, lumilipat sila doon hindi dahil sa... Okay ito, honesty hindi sila lumilipat doon dahil ayaw nila dito sa Pilipinas. Which is maganda dito. Kung tatanungin mo sila, saan ba lumipat doon? Ang first na sasabihin na, hindi. Ba't ka lumipat doon? Is either natanggal sa MPL. Kasi pag natanggal ka sa MPL, saan ka pupulutin guys? Mas malaki offer sa ibang bansa. Guess nyo yun? Mas maganda yung brand deals sa ibang bansa. Sa akin masabihin, like I said, it's a full freaking story. Okay? Guys, isipin nyo, rookie ka. Eto sa atin lang to guys. Okay? Magdi-disclose ako. Alam nyo naman, madami nang lumilipas sa ibang bansa. Minimum salary nila dun guys is 45 to 50k. Putan, laki rin no? Hindi lahat yun. Hindi lahat. Pero yung isang player ko na pumunta dun, na kinukuha, nakuha na siya, yung sahod niya, 40 to 45. Tapos may kinukuha dito na player ko na inaalokan ng 50. Kasi silaw siya, men. Tapos sinabi ko naman yung benefit sa kanya, tol, ako sa'yo, accept ko yan. Why? Minimum salary ng pro dito sa Pilipinas, 15. 20 na pala. Mawawala ka sa pro scene, di ko na alam kung saan ka pupulutin. Pagka kailangan gumawa talaga ni MPL ng ecosystem na if ever na mawala ka sa pro scene, may spot ka pa rin sa esport. Yes, pwede ka mag-shoutcaster, analyst, back-end, marshal. Ayun na yung kailangan gawin ngayon ni MPL to step up the game. Wala na yan, di na rin maano yan, pare. Alam mo yun, once na umalis na yung tao sa game, kunyari umalis na yung ML papunta sa ibang game, sobrang hirap nang pabalikin yun, pare, na yung katulad nung interest niya dati sa ML, hindi nababalik yun ng katulad nung peak ng interest niya sa ML. So, kung ine-expect nila na kapag binago nila yung way ng MPL, babalik yung mga tao, hindi nababalik yun. Sure ako doon, 100% hindi nababalik yung tulad nung dati. Kahit baguhin nila yung ML, i-times 2 nila yung quality nung MPL, di na yun magiging katulad nung dati. Ang nakikita niya kasi, pare, tignan nyo yung views ng Dio series. Tignan nyo yung views ng Dio series, pare. Hindi rin talaga masyadong pumatok. Nakikita niya na rin na hindi na rin talaga ganun kalaki yung market ng ML sa YouTube, pare. Ito, pare, tignan nyo yung views ng Dio series. 74k, 95k, 133k, 100k, 100k na lang halos. Nung pick ni Doggy, men, hindi siya nababa ng 1M eh. Sa mismong player at audience na rin ang pumapatay sa masyadong na toxic, men. Kahit magtanong ka sa mga lahat ng player sa mobile, mga mobile devices, tanong mo kung anong pinaka-toxic na game. Subukan nyo lang itanong kung anong pinaka-toxic na game. 90 to 95% iisa-isa sagot niyan, pare. Ito pa yung isa, pare. Yung isa pa na na naramdaman siguro ng mga tao. Kasi kahit ako, men, hindi ako masyadong nanonood ng mga ML streamer. Sobrang dami nagpo-promote ng sugal. Tapos end up magsasara yung pinopromote nila na sugal. Ano mararamdaman ng viewers ng ML, pare? Na niloloko sila ng streamer. Feeling nyo manonood pa siya dun sa streamer na yun. Hindi. Makakaramdam yun ng galit. Tingin ko isa yun sa factor. May percentage yun na nagpo-promote sila ng scam na sugal. Hindi na tayong babanggit ng kahit anong sugal. Pero maraming nangyari na ganun. Anong ginawa nila? Nagsorry lang sila. Sinabi nila, biktima lang din sila. Pero ang totoo nun, men, ang laki ng kinita nila. Okay. Isa pa, eto bigyan nyo yung content creator nyo ng magandang contract. Give them what they deserve pag hindi na sila tumingin sa iba. Tapos Tulit hindi sila pala nakapag-create ng YouTube. Sobrang daming rason kung bakit naalis yung mga player ng ML. Number one talaga, yung issue sa patch, pare. Hindi na siya friendly user eh. Hindi katulad dati na pag nakikita mo yung ML, sobrang simple lang nung graphics, parang kahon-kahon lang. Hanggang sa gumanda yung graphics ngayon, naging komplikado na. Pangalawa, toxic community. Pangatlo, yung cheating, pinakita niya kanina, hacking, yung mga map hack. Yung pang-apat siguro yung content creator monetization concerns, yun siguro yung pinaka dyan. Kaya nababawasan. Kasi streamer tsaka content creator din talaga bubuhay sa game eh. Technical issues, marami rin ako nakikita na technical issues. Tapos daming lumalabas na mas magagandang game, mas mobile friendly siya tulad nga ng Marvel Snap or Chess, sobrang daling laruin anytime, anywhere pwede mong laruin.
and hindi masyadong malaki yung mawawala sa'yo if matalo ka. Masaya kapag nanalo ka, lalo sa chess. Real life commitments, pare. Yun, totoo yun. Meron ng mga pumapasok ngayon sa school. Yung mga mall, open na. Outdoor games, basketball, volleyball, open na rin lahat. Burnout, isa rin yan, yung burnout. Mahirap kasing laruin yung iisang game for 365 days. Yun lang ang lalaruin mo, pare. Kahit sabihin natin may kalaro ang mga tropa mo, mabu-burnout ka pa rin. And yung disinterest, yun talaga, isa rin, yung disinterest ng tao sa laro. Hindi kasi habang buhay interesting yung laro eh. Kung naalala nyo, kung alam nyo yung World of Warcraft, nagsara lang sa China recently. Dati sobrang laki nun, pero ang dami rin gumastos doon. Pero ba't nagsara pa rin siya? Kasi nawala na rin ng interest yung mga tao. Ang dami pang lumalabas na game mo. Totoo yan. Huwag nyo ipilit yung sarili nyo sa iisang bagay lang. Mag-try kayo na ibang bagay. So yun lang men. Maraming salamat sa mga nanood and kung may mga comment kayo sa video na to, comment nyo dyan sa ilalim. Maraming salamat and see you susunod na video. Paalam.